Yung usapan doon, halimbawa, kinuha nyo ay yan, 7. Nag-assemble kayo, na-realize nyo ay sobra ng isa. Hindi nyo pwedeng itago yun kasi dun sa papel pa lang na kinuha nyo, 7 talaga yun. Tatanungin ko yung mga kayo, ilan ang nagamit? Kita ko naman eh. O nasa na yung isa, anong nagamit nyo? Halat ng tinago. Kasi nasa papel ko yung 7. May minus yun sa Diba? kapag. Technique na kasi yun na mga previously. Pag ang gagawin, kukuha ng madami, pag sumobra, tatago na lang para hindi maminusan. Pero hindi nyo magagawa yun kasi bago nyo buuhin, may bilang na kung ilan yung nakalagay sa table nyo. Kaya, before pala magbuo, dapat ma-realize nyo na kung ilan talaga yung gagamitin. Okay? So, Walang thermal paste yun. walang thermal paste. Hindi ko na kayo pagagamitin ng thermal paste. Kaya na naman yan. Tinanggal pati Mga piso. ngala. Hindi kasi masyadong wala din po provide eh. Ito class, yung memory, yung ating processor, board, cooler, heatsink, heatsink yung cooler type, PSU, kukunin nyo pa rin yan. So, ang objective natin ganito, i-assemble nyo, pero pag-assemble dapat mabuhay. May output, tapos ay merong input. Okay? Siyempre, magkaiba ng grades yun. Pwedeng pasado ka sa pagbubuo, pero bagsak ka sa troubleshooting. Okay? Kailangan kasi makapagpa-output. Siyempre, alam naman na ang pagiging item mo, bayaran ka. Pagbubuo na hindi nabubuhay. Diba? Siyempre, kaya ka pinagbuo para gamitin. Tama ba? Yes, sir. Yes. Okay? Ngayon, base dito sa objective natin, class, dadagdagan natin ito. Ito kasi hindi pwedeng mawala. Alam nyo ba, ito yung ating tinatawag na tester. Ang tester kasi natin, meron ng digital. Ang kagandahan sa digital, hindi ka na magmamanual with selection or selector. Tapos Pag kahit ginamit mo si test prod, pag idinot-dot mo yung test prod sa automatic or sa digital, matik na yun, mariread niya kung ano yung range niya. Ito class hindi. At ito class yung sumasabog pag mali ang range selection ninyo. Okay? may ano Huwag ito. niyong sisirain to. Ito ay kay Sir Salubre ha. Hindi ito sa atin. So kung hinihiram ko lang yan kasi wala talagang tester para dito. Pero kailangan marunong kayo class nito. Sa kahit sa digital at saka sa analog type ang tawag dito eh. Walang mas maganda kundi digital pero madali yung proceeding. Hindi mas maganda yung analog compare doon sa digital. Okay? Bakit? Kasi dito class accurate to. Okay? Ang digital, meron siyang tinatawag na tolerance. Kaya pag digital yung ginamit nyo, makikita nyo yung reading niya. Pabago-bago. Nataas na kaunti, nababa na kaunti. Kasi with tolerance siya. Hindi kagaya nito. Pag tumama si pointer kung saan at tumigil, yun talaga yung reading niya. Okay? Yun class ang kaibahan ng analog. Ngayon, ang problema lang natin sa analog, kailangan alam nyo yung mga ruling niya. So, papaano ba yan? Ito class, meron tayong test prod. So, ito yung ginagamit natin para ngayon magkaroon ng connection tayo dun sa mga materials or sa mga equipment na gusto nating i-measure. Now, ano ba yung range selection? Tingnan nyo muna class yung selector. Ang selector natin, alam natin na ganito yung itsura niya, pero merong may arrow. Ibig sabihin yan, pag sinabi ko, okay, range tayo ng 250, ang ginawa mo ganito. Ayan, naka 250 oh. Kapaganda Pero mali. Dapat yung Okay? Lagi nyo class tingnan yan, ha? Yung selection na yan. So, kung mas maganda, kasi sinabi kong 250, tama, nakatapat ka sa 250, pero ang nakatapat ay yung puwitan, yung dulo. Pero mali yan. Yes, sir. Pag sinabing 250, ito ang tama. 250 na AC, ito naman 250 na DC. Okay? Sa class, ito yan ay hatiyan. Mapapansin nyo, meron dyan mga times 1 hanggang times 10K, 10,000. Yan class, mga multiplier, 4 ohms yan. Yan ay ginagamit natin for continuity checking only. Yung mga gato sir. Hindi. Ang continuity checking class, sample ko ha, ganito ang continuity checking. Pag gusto mong itest, syempre kukuha rin kayo nito. Class, ang required sa atin sa pag-assemble, meron kayong dalawang AC cord. Ang tawag dito AC cord or power cord. Okay? So, kukuha kayo nito dalawa. Syempre, kailangan na makuha nyo nito gumagana. Kasi pagka nakapag-build kayo ng tama, tapos ang ganito ninyo hindi gumagana, hindi siya mag-work. Tama ba? Kasi dito dadalo yung kuryente, di ba? Ngayon, ang problema natin dyan, kailangan marunong kayong mag-testing kung siya ay working or hindi. So, ang gagamitin natin, kaya sinabi siyang continuity checking, is para malaman natin kung yung linya nito ay magkukontinue hanggang dun sa kabilang dulo. Kaya continuity checking, yung ugnay nilang dalawa. Okay? Kasi pwedeng sabihin natin na buo nga ito, pero yung nasa loob naman niya, hindi buo. Ba? Parang kaiba yun ah. Kita natin physically buo siya.
Pero deep inside, hindi pala. Oh, may ganun pala, ano. So anyway, class, may possibility na ganun. Or else, kaya naman, pag nakita ninyo may tape dito, yun pala, pinutol ni sir. Nilagyan lang ng tape para hindi mahalat ang putol. May nasakay Okay? yan. Yun, nagka-tip tuloy. Basta alam nyo na ha. Pag may tape, huwag nyong kukunin kasi baka putol. Oh. Di ba? Alam na, may paano yan. Ilalagay sa sir na defect doon. Hindi, ang magiging problema mo pag putol to, syempre hindi magwo-work. Mabubuo mo siya pero mawawalan ka ng chance na magkaroon ng score sa pagbuhay. Tama ba? Yes, sir. Ngayon class, i-testing nyo. Syempre mahaba naman yung oras para mag-prepare kayo. I-testing nyo. Sabi nga ni sir kanina, since ito yung multiplier, pwede kayong gumamit ng kahit alin dyan sa times na yan. Pero syempre, doon muna tayo sa times 1. Para ma-check natin, yung multiplier yan, nagde-deflect siya. Magde-deflect siya sa continuity checking. Pero sa voltage reading, voltage ang nire-read dyan patsaka dito Kaya may V yan ang voltage yan. Ito AC, ito DC. Ngayon, hindi siya magde-deflect kasi wala namang lumapat dito na voltage o kuryente. Sila lang dalawa Ngayon, pag nandito sa times 1 multiplier, nag-deflect. Times 10, magde-deflect din yan kasi ohms yan Ibig sabihin, class, ang binabase dyan, yung connection nilang dalawa. Kaya pag inilapat mo to dito sa isang material na to at ang kabilang dulo niya ay ito, magkakaroon din sila ng deflection kasi parang dinikit mo lang yun Diba? So ngayon class, gamitin natin sa times 1 na lang. Pag mahina na ang battery ng tester, ginagamit na natin sa times 10 kasi mas malakas ang deflection yan. Pagka mas mahina pa ang battery mo, gamitin natin yan. Ayan Okay? So, times 1 tayo class. So, ang gawin natin, lagay ko to. Wala namang positive negative to. Dalawang line lang. Ang kailangan lang natin malaman kung may ugnayan sila doon sa kabilang dulo. Okay? May ugnay. Ito at ito yung magkaugnay. So, dapat pag nilapat ko dito, walang ugnay. Di ba? Wala siyang ugnay class. Ibig sabihin, good yung part na yon. Pero pag nilapat mo dito, meron silang ugnay, ibig sabihin, shorted. Alisin mo na yun. Ibalik mo na doon para makuha ng iba. Okay? Tama ba? Kasi pag hindi hiwalay mo yun, alam nila na hindi na nagana pag pinakita mo na galing sa'yo at na-test mo. Di ba? Dapat mag-test rin sila. Kasi pagka nalaman nila na, ay, hindi yun nagana, parang pinag-test mo sila. Kanya-kanya kayo ngayong diskarte. Okay? Ngayon, subukan natin sa kabila. So, dapat, wala naman siya dito, which is tama. Dapat, meron na siya dito. Okay? Ayan. Kasi ito yung kadugsong niya. Okay? Class to. So, working ang AC cord nasa natin. gitna nun? Ground lang siya, class. Wala tayong magiging measurement dito. Kasi ito, class, ay, ayan Di ba nakikita nyo pag bagong bili, meron dito? Ginagamitan nyo pang adapter. Tatanggalin nyo yun. Kasi class siya tatlo. Sa ibang bansa kasi, Si Papa tinatanggal yun. sa ibang bansa kasi class, tatlo ang linya. Okay. Sa atin, dalawa lang talaga. Kaya makita nyo mga outlet natin, dalawa lang talaga ang saksakan yan. Okay? Ngayon, kung masyadong expensive, kung talagang dalawa lang naman yung gumagana, tapos kailangan mo pa ng adapter para yung tatlo'y maipasok mo papunta sa dalawa. Di tanggalin mo na lang to. Kasi useless naman. Okay? Tama ba? Okay. So, okay tayo class sa AC cord ha. Ang ginamit natin ay multiplier for continuity checking. Now, ngayon class, magre-read tayo ng voltage. Dalawang klase ang voltage. Voltahe na lalabas dito sa ating outlet. Ang klase ng voltahe na meron yan ay AC. Pag sinabing AC, alternating current yon. Pag magsusukat kayo ng AC, wala siyang positive, walang negative. So kaya kahit magkabaliktad kayo. Okay? Tingnan nyo class Okay po. Ito may kuryente na to ha. Dito kayo mag-iingat. Okay? Sasaksak ko to dito. Yan. Itong dulo na to, may kuryente na to. Kasi nakakabit na siya. Okay? Para mapatunayan natin kung totoo nga bang may kuryente, so i-measure natin. Class AC. Okay? From the outlet is AC. Bago kayo magdudot-dot, alamin nyo muna. Doon tayo sa side selection selector. Doon tayo sa pula. Okay? So class, tingnan nyo dito. Ano ba yung usual na nagpapagana, na voltahe na nagpapagana sa mga appliances natin? Sa mga TV, sa mga rice cooker, ano yung typical voltahe? 220, di ba? Yes. Okay, meron ba sa inyo pang gumagamit sa bahay ng 110 na appliances? Yun, pero kailangan mo ng transformer para ma-convert siya na yung 110 na appliances mo
ma-convert siya from 220. Kasi kapag dinerekto mo sa 220 yun, sayang yung appliances mo masisira. Kasi ang mangyayari sa kanya, over voltage. Biglang tutusok yung amin eh. Pag over voltage glass, hindi talaga niya kakayanin yun. Kasi kung 110 lang yung required ng device, hindi mo pwedeng lagyan ng mas doble pa. Siguro kung 150, baka kayanin pa niya yun. Pero yung 220, halos kalahati na niya, yung isang buo na niya, yung napadagdag ulit, ay sobra na yun. Over voltage na talaga yun. Okay? May mga appliances class na kunyari itong device na to, ang required niya ay 5 volt. Pero pag ginamitan mo ng mga 9 volts, gumagana. Pero class, ano nagiging problema doon? Yung lifespan ng device natin, mas bumibilis. Kumbaga, dapat masira siya sa loob pa ng 6 na taon. Ngayon, mami-minimal yun. Mamaminus siya. Kumbaga, pwede siyang masira sa loob ng 3 taon na lang. Kasi hindi mo nasunod yung talagang required niya. Pero mag-work siya. Wag lang na halimbawa, 220 ang required nito. Ang lumabas ngayon sa outlet ninyo ay 210 lang. Ay hindi na ito mabubuhay yung inyong appliances. Under voltage naman siya eh. Wala namang masisira. Yun nga lang, wala ding gagana. Okay? So ngayon class, alamin natin, i-measure natin siya. So bago natin siya i-measure, alamin muna natin yung paggamit ng range. Okay? Tatlo class yung range. May 10, may 50, may 250. So paano kayo titingin? Makikita nyo class dito, lapit kayo dito. Ito, huwag kayong tumingin doon sa ohms, yung pinakang ibabaw. Dito tayo sa AC at saka DC. Ayan o, DC, AC. Okay? Yung unang taas, unang layer, from 0 to 10. Pag kayo ay naka-range dito, kayo ay titingin ng meter ay from 0 to 10, yung una. Pag kayo naka-range dito, from 0 to 50, yung nasa pangalawa. Pag kayo naka-range sa 250, yung pinakang ilalim, from 0 to 250. Nagigets nyo ba, class? Yes. Ngayon, class, ano yung paggamit ng meter niya? Di ba, kita nyo, meron siyang mga guhit-guhit. Yun yung meter na tinatawag. Kapag ikaw ay naka-range ng 10, ang bilang sa bawat meter ay 0.2. So, sample. Di ba, yung pinakang ibabaw, ano? 0 to 2. Di ba? Ano ang nasa pagitan ng 0 at 2? Oh, ano nasa pagitan ng 0 at 2? 1. Okay, kaya yung mahabang guhit na yun sa pagitan nilang dalawa, yun yung 1. Sa pagitan ng 0 at ng 1, ilang guhit? 1, 2, 3, 4. Lahat yan 4 sa pagitan ng bawat guhit. Tiga 4 yan. Kaya ang bilang sa kanya, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, tapos 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Kaya class, yung range na 10, 0.2 bawat guhit. Pag kayo nakaselect sa 50, ang range natin, kayo ay titingin doon sa ilalim nung range na 10, di ba? Yung 15, gitna. Nakikita na ba? Yes, sir. Okay. From 0, ang kasunod na nakita nyo yung digit ay 10. Ano nasa pagitan ng 0 at ng 10? Pagitan ng 0 at 10. Fire. Dentist ng mga ito. Pagitan lang. Okay. 5. Sa pagitan ngayon ng 0 at ng 5, may 4 na guhit. 1, 2, 3, 4. Kasi ang bilang sa 50 ay by 1. 0, 1, 2, 3, 4. Yung mahabang guhit, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Nagigets nyo ha? Pag 10, 0.2. Pag 50, 1. Pag 250, sa ilalim tayo titingin. Ang nakita nating digit ay 0 at 50. Sa pagitan ng 0 at ng 50, ha? 25. Sa pagitan ng 25, may 4 na guhit pa rin. 0 at 25. So, siya ay 5, 10, 15, 20, 25. Ibig sabihin, pag 250, by 5 ang bawat guhit. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okay? So, okay na tayo sa mga ranging ha. So, ngayon, para ma-range natin to, ma-measure natin siya, since alam natin nakasaksak na sa outlet yan, class 250 yan ang gagamitin nyo ha. AC from outlet 250. Okay? Ngayon, delikado yan, huwag kayong hahawak sa test prod ng nakaganto. Yan. Ikinabit mo nga. Oo, humawak ka nga ng ayos. Pero tingnan mo naman ang iyong daliri. Lumapat ngayon to doon sa may connection.
Anyway, class, ito'y paalala lang. Pero kung gusto nyo naman, sundin yung gusto nyo, wala namang problema sa akin. Okay, hawakan nyo yung test prod sa tama. Kaya yan ay may stopper dyan kasi hanggang dyan lang talaga daliri nyo. Pero kung mahaba daliri nyo, ay sige, ilampas nyo hanggang dito. Okay lang. Okay? Ngayon, di ba dalawa yung test prod? Sabi ni sir kanina, ano daw, pag AC, pwedeng maalin. Walang positive negative eh. Kung ito ang gamitin ko dito, walang problema. Kunyari class ito. Walang problema yan. Kung ngayon ito ang gamitin ko, wala din problema. Kasi wala namang positive negative and alternating current pwedeng mabaliktad yan. Okay? Tingnan nyo class yung ginawa ko. Pinasok ko muna yung isa. Para safe. Kasi mahirap class magtansya kung ganito ang gagawin nyo. Accidentally possible magdikit yan. Ang gawin nyo para safe tayo, safe kayo, Isa-isa. isa-isa muna. Normal naman yung class, di ba? Safe tayo. Alam natin na nakabuo na to. Malabo na tayong mapadikit dyan. Oh. Kasi insulator na yan, nakabuo na lahat yan. No? Tapos saka natin ito ilagay. Make sure nyo ha, yung may arrow, class, yung may arrow ay doon sa 250. Kasi baka mamaya, nangyari sa inyo, nakaselect siya, itong dulo ang nandun. Mali yun ha. Okay? Lagay natin. Basahin natin class. Naka-range tayo ng 250. Saan kayo titingin na meter? Pinakang? Sa ibabaw ba? Sa gitna? O sa pinakang ilalim? Pinakang ilalim. Okay. So ngayon, nakita natin si pointer. Nalampasan niya yung 200. Tama ba? Yes, sir. Nakarating siya ng 250? Hindi. Hindi. Kalahati Saan yung lang. talagang placement niya? Sa pagitan ba siya ng 200 at 250? Saktong-sakto. Sa pagitan. 240. Ah, 240. Diyan kayo sa gitna. Huwag kayong titingin dito sa tabi kasi hindi yan accurate. Sa gitna kayo tumingin. 225 ata. 225. Ikaw ng kalahati ng ano eh. Saktong-sakto bang gitna? O lumampas siya doon sa gitna? Parang sakto sa gitna. Sakto. Sakto. Yan ang gitna ng 200 at 250. 225. So ang narin nyo dito, 225. Class yun ay nababago. Depende sa dating na kuryente araw-araw. Nung last na demo ko yan, dun sa isang block, yan ay 240. Malakas ang kuryente. Minsan 230 yan. Ay ngayon, 225 na lang. Basta ang kahalagahan yan, yung mame-measure nyo sa outlet ay hindi bababa ng 220. Kasi once na bumaba ng 220 yan, hindi na yung makakabuhay ng appliances. Okay? So, yun class. Ngayon, pagkakalas nito, ganun din. Isa-isa lang. Diba? Safe yan. Okay? Ito sa kabila, ganun din. Yun. Okay na tayo class. Range na 250. Ang AC ang ginamit natin para sa outlet. Okay? Good yung ating AC cord. Good na rin yung source. Okay? Ngayon, itetest naman natin class. Power supply. Power supply. Siyempre, alangan naman nag-build kayo tapos wala kayong power supply. Pero siyempre, power supply ang isang sa pinaka-importante kasi hindi mag-work ang system nang walang supply ng current or voltage. So, ang gagawin natin, since gumagana, may output sa outlet, gumagana yung AC cord, lalagyan natin siya ng supply. Yan. May kuryente siya class, pero mapapansin nyo, hindi siya mabubuhay. Kasi mabubuhay lang yan once na mag-trigger ang board, napindutin yung power switch sa ating casing. Ayan. Kaso nga lang, hindi naman siya nakakabit kaya hindi siya mabubuhay. Pero pwede natin class buhayin yan. Sa pamamagitan ng, nasa na yung aking kawad dyan, baka nakita nyo. Kulay dilaw, ayan. Sa pamamagitan ng jumper. I-jumper natin. Class, ito yan. Yung kulay green yung mahalaga dyan. Yan kasi class ang PS on. Yan yung dahilan kung bakit pag pumindot tayo ng switch doon sa ating casing, nabubuhay yung supply. Pag nabuhay kasi ang supply, maglalabas na siya ng kuryente sa mga pinayan. Okay? Ngayon, kung kayo may galit sa inyong kapatid, tiyahin o something, o sino, bagong bili yung kanyang system unit, gawin nyo, hugutin nyo to. Green. Kaya putulin nyo na hindi niya kita dito. Hindi nga naman. Pustahan mo ng kahit 1 milyon. Pag nabuhay niya yun, panalo siya. Siguradong panalo ka. Hindi mabubuhay yan Paldo pa. O kaya naman, kahit sa inyong bahay, gagamit halimbawa nanay mo, naku, sira ang computer natin, ay sira nga po, papatingnan ko po. Kunyari dadalhin mo. Punta ka sa isang lugar, ikabit mo ngayon. Ay nanay, napaayos ka na magkano, nagpalit ho ng power supply 650. 650 ka, di ba? Oh. Diba? Magaling yun. Parang niloko nyo sarili nyo nun. Kasi alam nyo kung paano gagawin. Okay?
So, kung sakali lang naman, bahala pa rin kayo. Yun na may tip ko lang kung gusto ninyong gawin. Pero, yun nga, mag-ingat kayo kasi ang langit nagpa-plus, nagmaminus din. Okay. Pag mabuti kayo, bibigyan kayo ng plus sa langit. Pero ipunin nyo muna. Huwag nyo nang agad kukunin, ha? Baka may Okay? nasa ng malala eh. Ha? Baka may nasa ng malala. Baka maminusan ng malala. Huwag kang matakot. Kung talagang hindi ka naman doon pupunta, huwag kang matakot. Okay? Para naman makasalanan na. No? Hindi, joke lang yun ha. Balik na tayo dito, class. Kanina, 250 yung ginamit natin na AC. Pero ngayon, class, ang gagamitin natin, DC na. Kasi dumaan na sa power supply. Pagdaan sa power supply ng AC, pumasok na dito, lahat ng magiging output dito, rectified na. Pag sinabing rectified, mako-convert yung AC papunta sa DC. Lahat ng conversion na naglipat-lipat ng AC to DC, bawal maligalig ha. Nagdidiscuss ako nandun, no? May mga upuan na rin. Pakiayusin na rin yung mga ano, ipunin nyo na lang dyan. Okay. So class ganito, rectified na siya. Once na na-convert yung AC to DC, rectified yon. Paano naman sir pagpabalik? DC naman siya, naging AC. Rectifier pa din yon. Inverter naman ang tawag sa kanya. Inverter type. Class, sa kailan nangyayari yon? Sa solar nangyayari yon. Yung solar, galing yun class sa DC, tapos para mapagana ang mga TV ang electric fan, i-convert niyan sa AC. Solar. Okay? Sa kayo ba may solar, nag-solar ba kayo sa inyo? Hindi. So maganda class ang solar, kaso nga lang expensive siya sa umpisa. Gagastos ka ng sa umpisa. Pero pwede rin naman class kasi na si solar gamitin niyo na pampababa ng electric bill niyo. Kasi ang objective ng mga billing natin, lalong-lalo na kapag kaya nandiyan sa Meralco, once na tumaas ang konsumo nyo, lumalaki yung kilowatt per hour natin. Kaya pag mas mababa konsumo, mas mababa ang kilowatt per hour natin. Pag minsan nila Kaya yung iba mapapansin nyo, ang ginagawa nila, sa isang bahay, nagdadalawa ng metro. Kasi para hindi lumaki, nag-iisa lang, para dalawa si metro, maliit lang, pero malaki pa rin yung konsumo nyo. At least nakaka-menos kayo pag ganun. Ngayon, isa pang pampamenos yung solar. Kasi ang gagawin nyo lang dun, syempre, ang solar magkakarga sa liwanag. Hindi nyo siya gamit sa umaga. Kuryente nyo yung gamit. Pero, sa gabi, yun yung gagamitin nyo yung solar. Di ibig sabihin yung kuryente nyo sa gabi, hindi na yun kukonsumo dun sa inyong electric bill mismo. So, kung may pangbili kayo ng para sa solar, makakatulong din class yun. Tsaka pati pag nawalan ng kuryente, kayo lang yung may kuryente. Diba? Effective yun, lalong-lalo na sa mga linang na area. Kasi pag minsan mabanas, hindi ka babanasin. Pero class, may solution na rin ngayon. Kasi diba, may mga ilaw na DC, yung di-battery, may mga electric fan na di-battery. Ay, saan na nag-charge? Ang inaantay ko na lang, kung ako, tao na di-battery. Tag-ikot na kuryente. Meron ba yun? Gagawa natin. AI ba? Mahirap pa yung class. Okay? So, balikan natin class ito. Green. Iuugnay natin sa kahit saang block. Na wire ha. Hindi block na tao. Baka mamaya sabihin na ihanap yung block. Okay? Green. Kahit saan pin, sir. Kahit saang pin na basta block. Kaugnay siya ng block. Yan. Yan. Tapos pagka ganyan nakasaksak, hawakan nyo din dito. Ha? Hindi masakit yan. Hawakan nyo. Pagka gusto ninyo. Ha? Kaya may ganito. Green and black po. Kislap ang dali. Green at sa kahit saang block. Kung may nakita ka ditong block, okay lang din. Kung gusto mo pabukahin mo ito, okay lang din. Ano paano, sir, pag naisaksak do sa pula? Kahit saan kulay, sir, bukod sa itim. Hindi siya mabubuhay. Dapat po ay black short na circuit. Now, bakit nyo kailangan iganito? Kasi class, para mabuhay nyo, para measure ninyo yung magiging output niya. Kasi hindi kayo pwedeng mag-measure ng ganyan, no? Paano nyo ma-measure yung voltahe niya ay walang patay yung mismong power supply? Oh. Magbibigay lang siya, okay, makinig. Magbibigay lang siya ng output dito kung sakaling siya ay buhay. Kaya kailangan nyo siyang lagyan nito para buhayin. At pag nabuhay nyo na siya, saka nyo ngayon sa class, mame-measure. Oh, yan. Since na habang yan nakaganyan, allowable ka na mag-measure niyan. Now, ano ba yung mga voltahe na meron sa atin? Ito class lang yan, oh. Red, 5 volt. Orange, 3.3 volt. Yellow, 12 volt.
Tapos lahat ng black common or ground or negative. So pag gagamitin mo, pag itetest mo yan, yung black sa black. Tapos yung mga kulay-kulay na wire sa positive. Okay? So ngayon class ganito. Para ma-read natin yan. DC na ano? Yes, Ibig sabihin, nalisin ko to dito sa pula. Lilipat ko sa kabila. So, unahin yung range ay 10. Bakit 10? Ano ba yung pinakamababang nabanggit kong value? 3.3. Yellow. Ano kulay? Yan. Hindi ka nakikinig. Orange. Ay, orange. Okay? Orange ang 3.3. Ang red ay 5. Ang yellow ay 12 volt. Siya nga, pinakamalaki na voltahe. Ano? Okay. So, ang gawin natin, naka-range tayo ng 10. Kasi ang gusto ko munang sukatin ay yung orange. Ayan class, oh. Black, ano? Black sa black. Naka-range tayo ha, oh. Tapos, orange. Kahit sang orange. Kahit sa ang orange yan, kung saan ka may mariread, parang aring ground na to ay hindi nakaset. Meron pa na. Yan, tingnan nyo class. DC na ko na. Range tayo na 10 ha. Saan ang meter ng 10? Sa ibabaw. Okay. Oh, ano basa natin diyan? Nasa pagitan siya ng 2 at ng 4. Ibig sabihin, 3 na siya. Lampas siya dun sa 3. Tama ba? Nasa pang ilang guhit siya? Pangalawa. Nakarating ba sa pangalawang guhit? O hindi? Nakarating. Hindi, isa lang. Nakarating ba sa pangalawang guhit? Straight tayo na sagot. Huwag tayong mag-alinlangan kasi kita naman natin. Oh, Sa ito isang ha. maliit. Tingnan nyo ha. Yung 2 at 4, yung nasa gitna niya, yung mahabang guhit, yun ay 3. Tama ba? Ngayon, pamula doon sa 3, yung unang guhit niya, 0.2 na yun. Kasi by 0.2 eh. Yung pangalawang guhit niya, 0.4. Ay hindi nakarating doon. O, sa pagitan ng 0.2 at 0.4, ano? Anong pagitan ng 0.2 at 0.4? 0.3, natural. Well, may iba pa ba kayong alam na number? After ng 2, tapos sa 4? Parang niluloko nyo sarili nyo ah. Kinder pa lang tinuturo nyo, 1, 2, 3, 4. Nag-aalinlangan pa kayo sa 2 at 4, pagitan ng 2 at 4. Kargatan nyo yung ano, yung baka po Ay, okay. Alin ba? yung ulitin lang. Oo. Wala na, nakalis na. Oh, 'di ba? So tingnan niyo class ano. So siya ay 0.3. Kaya pag titingnan natin ang tamang reading niya ay 3.3. Which is yun naman yung sinabi sa inyo. Okay, dapat ma-read nyo siya. 3.3 yung orange natin. Next. Pula. Anong voltahe ng pula? 0.5 Point? 0.5 baga. 5. Daming pula oh. Okay? Lagay ko na sa pula ha. Tama ba class na ginamit ko pa rin yung range natin? Pwede pa rin ba? Pwede pa rin ano. Hindi naman lampas yung 5 sa 10 eh ano. Okay? Kaya tama pa rin na 10. Ibig sabihin nakatingin pa rin tayo sa ibabaw ano. Doon sa pinakang unang layer. Okay? Tingnan nyo ulit. Nasaan na siya? Saktong 5 ba? Sakto ba? Kasi sa pagitan siya ng 4 at ng 6. Yung mahabang guhit ay sumakto siya sa mahabang guhit. Kaya siya ay 5. Okay, napakadali kasi 5 volt. Walang point. Ano? Okay? Next. 12 volt. Yung kulay, dilaw. Applicable ba na gamitin natin yung 10? Ha? Sagot! Hindi sir. Yan. Nuloko nyo. Tingnan muna. Oh, tingnan nyo. Maririn nyo ba yun? Lampas eh. Oh, syempre, kasi ang panukat nyo mas mababa. Lampas talaga, kaya mag-a-adjust tayo. Okay? Yes, sir. Pag hindi kaya, mag-a-adjust kayo. Laging ganun. Okay? So, lagay natin. Oh. Nasa 50 na. 5 point ano yan. Oh. Ulitin ko sa inyo ha. Kayo ay nakatingin na ay sa pangalawang layer na. Kasi 50 na yung range. 10 point. Hindi sakto. Lumampas ba siya sa 10? Lampas ba sa 10? Sagot. Okay. Ilang guhit ang nakam up pa niya or narating pa niya after ng 10? 0.1. Ay 10.1. Hindi. Ilang guhit pa ang nalampasan after ng 10? Isa lang? Dalawa. Hindi na, bilangin nyo. Kung Harap ilan niya, talaga. dalawa. Di ba 10? After ng 10, ilang guhit pa yung narating niya? Dalawa.
Dalawa lang sir. Dalawa. Pag range na 50, ano ang bilang ng per meter? Diba? Ang 10 ay 0.2. Pag 50, mali kayo, 250 yun. Pag 50 ilan? By 1. Oh. Dapat Kaya, tingnan nyo class ha, yung 10, kung by 1 ng bawat isa, ay dalawa nilang pasan niya, di 10 plus 2, oh, di 12. O tama ba? 12 volt ba ito? Itong dilaw? Itong dilaw? Oh. Okay tayo dyan class. Mag-move na ba tayo sa kasunod o medyo may tanong pa kayo? Baka mamaya, pag actual nyo na, Ano kayo pumutok 50 na by yan. ano? 10 by... Hindi, 250. Ang 50 by 1. Ang 50 by 250. 1. Ang 10 by 1. 50 by 1. Oo, by 1. Ah, by 1. Kaya ako nagdagdag ng 2 kanina kasi dalawa yung guhit na narating niya. 0.2. 0.2 ang 10. Tapos ang 50 Ang sir. 250 by 5. Di ba nakita natin kanina yung sa 50 ano 250. Ano, okay na tayo class? Ano ka sir? By 10 yung 250? Aba, 5 lang. Ah, 5 ba? Ah, by God. Masyadong Ang 10 tataas po ang ay- rating mo niya. Sige. Okay na sir. Okay na? Gansa tayo? Okay. So ngayon class, hindi lang ito ang susukatin nyo ang mga output voltage niya ha. Kasi, aalamin nyo din yung output voltage nung para sa processor. Bakit class? Tignan nyo ha. Para hindi kayo makapagpasabog, huwag kayong basta-basta magasaksak na kung ano sa motherboard. Kasi, from power supply, ang ikakabit nyo lang sa kanya ay yung main power, itong 24 pin, at yung power ng CPU. Ito yun. Siyempre, may power ito. Ano, na-reading nyo. Ay, hindi nyo to ni-read. Gagana ba yung inyong system? Natural, hindi. Malay ba natin kung sira ito? Gumagana yung supply mo dito, gumana ang motherboard, pero hindi gumana yung processor. E di problema yon. So, kailangan i-check din natin kung kaya nitong mag-supply sa processor para gumana yung processor. Plus, ang supply o ang voltahe ng processor ay 12 volt. Okay? So, para din siya yung dilaw. Ano? Kaya usually yung ganito, dilaw talaga siya. So, parang ganito. Oh. Ano nga ang 10 by ano? 0.2 O, 0.2 nga. Yung 10 by 0.2. 10. Yung 10. Hindi ah, yung 10 ay by point lang ah. Yung 50 by 1. 0.2. Point 2? Oo, itong 1 to 10. Ito Yung 10. 10. Ayaw, 0.2. Kasi 2 po. 6. Tapos By 5. Parang ito. Tingnan nyo, oh. Yung pang CPU, ano niya, dilaw din. Kasi 12 volt kasi siya. 12 volt ang supply ng ating power supply para sa processor. Okay? Since na natanggal, dahil masyadong malikot ang kamay, balik natin. Pag dumiklap, okay lang yan. Huwag lang masusunog. Yan, didiklap plus. Kasi switch, yan yung mag-i-silbing switch. Okay? So, ibig sabihin class, wala siyang output. Walang kuryente yun. Okay? Kaya kahit ipuin nyo dito, walang kuryente yan. Wala nga supply, di ba? Switch nga lang eh. Oh. Kayo namang habang nag-ano, ingat na ingat. Ay, umahawakan nyo. Switch lang yan. Oh, paano nyo masasabi? Ano lang yung sinukat natin? Red, yellow, Red. orange. Ah, orange. Kasi sila yung may output. Sinabi ko ba sa inyong sukatin nyo yung green? Hindi, kasi wala siyang voltahe. Ay, ano yung sir? Yung Wala siyang kuryente. yung sa red po. May red ba yung Ha? yung sa Red nga, red ay 5 volt. Orange ay 3.3. Yellow ay 12 volt. Lahat naman yan, paulit-ulit lang yun yung madami siya, pero paulit-ulit. Red, yellow, at saka ano lang. Yung green lang, edi syempre pang on nga lang yun. So ngayon ganito, susukatin natin to. 50 pa rin yung gamit natin. Black sa black. Black sa black. brown. Tapos, syempre, may kulay sa positive. Nakalagay sa 50. Nakalagay sa 50. O, anong ranging natin? Nakalagay Sa gitna. Ano? Pangalawa. By Pangalawang layer. So, tayo ay nakatingin from 0. Nalampasan niya yung 10. Tama ba? Yes sir. Ilang guhit ulit? Dalawa. Parang isa lang. Ha? Isa lang. Dalawa sir. Dalawa. Kulang lang siya sa calibration. So, pero pwede kumbaga, pasok pa rin siya sa 12 volt. Which is, may supply siya. Good yun. Okay, alisin na natin to. Ibig sabihin, plus, okay ang source, okay ang cord, okay din yung ating power supply.
So naka-prepare na tayo. Wag yun, pag nakakuha kayo ng ganito, wag niyo na siya papalitan. Okay? Kasi baka makuha pa ng iba yan doon. Okay? Baka mamaya ang matira sa inyo yung hindi nagana. Ilan po bang kasabay sa pag ano? Possible lang pinakamadami 5. Paunahan sir ang pagkuha ng ano. Hindi naman. Oh, kawawa Ibig naman sabihin, yung kung 5 yung bubuhin, 5 dapat yung working, possible nyo makita ang power supply doon, halimbawa ay Kaya siyam. may magte-test ka muna bago. O kaya 8. Individual, sir. Individual. Paswerte na pagdampot ng ano. Galagay ka sir ng Hindi, Sir, kasi paano kung pag- kayo naman class ay 5, Baka naman 5 din dapat yung working doon. okay. Oh, ibig sabihin lang doon, kumbaga, ang possible yung mapagbasehan doon ay mga 8 o kaya siyam. Siyam, ibig sabihin, Parang magte-test ka parang talaga. magte-test ka talaga. Need mo mag-test. Kung masyado ka naman mabait, ipag-test mo yung katabi mo, o pag nakita mong gumana, iabot mo sa kanya na ganyan. No. Ikaw ay sabotage yun na. Ikaw ang taga ano. Pero take note ha, may meron kayong time limit. Kaya hindi nyo pwedeng saklawan yung hindi para sa inyo. Ano kayo yung ilaw? Okay? Pwede kayong magsabi, pwede kayong magturo, pero wag kayong gagalaw para sa kanya. Ano kayo yung ilaw? Okay? So, ngayon class ganito, magbubuo na tayo kasi okay na yung na-test natin. Sa mga ganito, wala kayong itetest dyan. Okay? So, yan, papasok ng testing niyan sa troubleshooting Mga yan na mamaya pag buo na. Okay, ganito lang din class yan. Swerte din kayo kung ang makukuha mo halimbawa na processor, na RAM, ay gumagana. Kasi wala kayong magiging problema. Pagkabuo, at least good na itong mga supply, good na yung power supply natin, mabubuhay na yan. Pero paano pagka nadampot ninyong board ay hindi gumagana or hindi gumagana yung processor or memory, hindi agad siya, kahit buuhin nyo, good yung mga supply, hindi siya mabubuhay. Pero syempre, i-demo pa rin natin kung paano yung troubleshooting part niya. Okay? Dito muna tayo sa assembling. Ngayon, kailangan natin ng CMOS battery kasi hindi gagana o mag-work ang ating clock generation pagdating sa system unit kung walang CMOS battery. So, ikakabitan natin siya ng CMOS battery. Hindi siya ikakabit ng basta nakaganyan. Isang side muna, then saka ipe-press ito. Pag alis, ipe-press lang ito. Pag umangat na, yung kabilang area, pwede mo na tagalin. Ito lang yung paano nag-hold niya sa kanya. Kaya nakang parang lang. Pag ganun, tapos ganyan. For clock generation, kailangan ko niyan. Kasi magsasave kayo ng BIOS. Pag kayo nag-save ng BIOS at hindi nag-work yung pag-save, palitan nyo nito. Okay? Yung sabihin lobat yan. So ngayon class, actually, ito, mali pa rin to. Hindi nyo makikita na ang motherboard nyo ay merong processor. Ganyan, ang makikita nyo. Okay? Si processor, madami din doon. Yan, nakaganyan siya. Nakautaw pala yung pin. Okay? O kayo bahala mamili. Pero may papel kayo, may specification yun. Pag nakalagay sa inyong papel ay 2.3, kukunin nyo doon ay 2.3. Okay? So, ibig sabihin doon, possible doon, dalawa 2.3, isang sira, isang gumagana. Oo, ay kung dalawa, ay paano kung tatlo pa ang nakita niyong 2.3? Ibig sabihin pala pag hindi nagkagay, magbabaklas na naman. Oo, walang problema kasi part ng troubleshooting yun. Kung ayaw mong magbaklas, di wala kang points. Yun lang naman eh. Di ba? So, ang objective lang natin dito, kaya kayo class tinuturuan ng ganyan. Kasi kung kayo as part of IT, walang magbabayad sa inyo para mag-assemble ng hindi nagana. Yan nga yun eh, di ba? Kung sa part ng pag-assemble nyo pa lang, tapos na-encounter nyo hindi nagana, alamin nyo kung ano yung problema. Yun. Okay? So, class, ganito naman ang paglalagay sa kanya. So, kahit iba't iba yung ating socket type, meron tayong tinatawag na pin 1. 4 yung corner, sa bawat corner na 4 na yan, iisa lang yung may kakaibang symbol. Okay, yung part na yun, ibig sabihin yun yung pin 1. Makikita nyo class dito, oh, may bilog pa siya. Dinoble sinure siya class, oh. Yun yung pin 1, yung side na yun. Ngayon dito, paano natin naalamin dito kung alin yung match niya? Siyempre class, aalisin nyo itong CPU socket lever para makita natin yung main socket niya. Aalisin nyo sa pagkakalock. Okay? Tapos, ito yung pipindutin natin para maiangat. Hindi yung susungkutin nyo na ganun. Kasi pag umangat dyan at biglang napersa kayo, kaya mahaba ko nyo masisira yung pin. Okay? Babalikot. Tuunan nyo to. Pag umangat na ganyan, saka nyo hawakan. Okay? Yung pala yung purpose nun. Kaya pala may ganun. Oh. Para dun pala yun. Oh. Diba? So, pag angat na ganyan, yan. Para medyo maganda kang tingnan. Hindi yung akala mo nanunungkit ka ng kulang ng Ganun ginawa ko dito. Para style pro. Di ba makita mo? Pag nagde-demo kayo,
Yung pala yun. Yung iba may spring Mm. para automatic. Hindi pala siya, hindi pala siya sinusungkit na parang kulangot, ginamitan pa ng hinliliit. May palikot na sir oh. Okay? Hindi maluktot. Ayan ay lumubog. Pero tutuon pa rin yan. Lumubog oh. Tama umikli. Okay. Yun. Aba. Okay. So, class, ganito. Balik tayo dito. Sa bawat corner na meron tayo, ang kakaiba ay ito. Tama ba? May kanto. May kanto. May kanto. Ito wala. Okay? In kanto nandito. Hindi. Meron siya class ukab ano. Kasi yun yung pin. Magiging pin 1. Nakikita nyo ba? Yes sir. Edge, non-edge. Okay? So, ngayon class dito. Kung ito yung may walang wala to, malamang yan yung pin 1. Ito yung position niya. Ayun yung pin 1 oh. Tama ba? Yes sir. May kanto, wala. Okay? At isa pa para maka-make sure tayo, papansin yung processor may ukab po. May ukab din dito. Ang tawag dyan, notch. Ayun yung notch. Para sa Ayun din yung notch. Wala duda. Yan talaga yung pwesto niya. So, pagdampot at paghawak o proper handling niya, ganito. Bakit? Tingnan nyo class tong lubog siya. Kasi yun yung handling area niya. Problema niya na lang, kung yung daliri nyo, hindi kasya dito. Kung malaki daliri nyo. Okay? So, handling area. Ito yung kanyang position. Ganyan yung paglalagay sa kanya. Professional. Tama. Standard. Pagdampot, ganun din. Maluwan. Hindi yung class na naglagay kayo, tapos pagkakalas nyo, o kaya naman, yan. O kalas, tanggal nga naman eh. Binaliktad mo eh. Diba? Mag-demo ka naman ng ganun. Mali yun, class. Okay, doon tayo sa standard. I-model natin. Hanapin natin kung saan yung match niya by pin 1. Hanapin natin kung saan yung handling area. So, ganito yung handling area. Kaya ganito ko siya dadamputin. Para easy na mailagay ko siya. Okay? Pagkuha, doon din. Maluwan kasi. Kasi class, kusang lalapat sa daliri nyo. Dahil lubog yung daliri nyo dito eh. Eh dito, hindi oh. Diba? Okay. Tapos, paglalagay nyo dyan, make sure ninyo na nakalubog at hindi siya nakasampa ang isang edge dito sa pinakang socket guide natin. Okay? So, since lapat na siya, ibababa na natin yung CPU socket cover bago saka yung lever. Hindi yung nakataas pa ito, inilak mo na, saka mo nilagay. Galing. Pagka ganyan, galing oh. Nakalak nga. Okay? So, meron kasi possible ma-encounter yan kung sakali halimbawa first time nyo lang masusubukan. So, ibaba yung socket cover after ma-make sure na siya ay nakalapat mismo. Then, saka yung mismong socket lever. Nakalak na siya. Ngayon, yung typical na assembling natin, yung mismong kanyang cooler, ikinakabit before i-mount sa ating casing. Ang problema natin, class, dito, ito is screw type. Pero kung screw type siya, wala naman siya nung pinakang nut. Paano kakapit ito? Kasi class, yung nut nito na andito sa casing natin. Andito siya. Ayun. Ibig sabihin, para kumapit yun, kailangan una ma-mount natin yung motherboard. Okay? So bago natin siya i-mount class, para hindi tayo maharapang maglagay ng ating since may processor na, mamili na rin tayo ng memory na gagamitin natin sa kanya. Sa pagpili ng memory natin yan, DDR1, DDR2, DDR3. Yan din yung makikita nyo dun sa mga board, dun sa table. DDR1. Ejector tab, nakababa. Prepare. I-match natin. Not compatible. Yun yung notch nun, nakaangat pa ito ng konti. Kahit balik rin natin, malabo yan oh. So means, hindi to compatible dito. Hindi siya DDR1. Bukan natin to. DDR3. Paano nalalaman ni sir? Di ba may nag-specification kayo? Ayun oh. PC3 oh. Ito, DDR1. Kasi nakalagay sa kanya, PC. PC lang oh. Hindi, yung 2 kasi niyan ay yung 2100. Kasi kung PC to yan, meron siyang hyphen. Eh wala eh oh. PC lang siya oh. So ito, DDR1. Mali siya, hindi siya compatible. Subukan natin DDR3. Oh. Match ba? Yes sir. Tingnan nyo yung notch. Hindi. Match ba? Hindi sir. Lalong hindi.
Oo, di wala nang kawala yan. Ay, ba't yan sir? Ano, walang nakalagay na PC1. Ang alin? Yan sir. Alam, Wala nakalagay na PC1. So, wala siyang reference. Okay? Pero tingnan nyo, class. hindi pa rin. Baliktad. Hindi pa rin. Eh di, DDR ano yan? Visit pala. Oh, Sakto na. sakto. Yes sir. Okay, ikapit natin. Yung pala baliktad lang. Pero DDR2. Okay, madaling ma-recognize ang DDR1 class. Ang DDR1, ang IC niya, PGA type, may pin, may paa. Kita sa labas. Ah. Tsaka mahaba siya. Ang DDR3 at DDR2, magkamukha. Huwag yung tandaan yung kulay ha. Okay? So, DDR2 at DDR3 class, parehas lang yan, 240. Kaso nga lang class, magkaiba sila ng notch. Okay? Ito, DDR2 to. Sa paglalagay nito, sabay nyo ipupush di kabilaang side. Okay? Yun. Okay? Isa lang Dalawa lang yan. Either mag-lock or kaya luminsad, putol. Okay? Tanggal. Pagkatanggalin, ejector tab. Huwag pilitin line. O, pag may ejector tab, katanggal na siya. So, anong technique dyan? Ang technique dyan, class, para ma-mount siya, yung pwersa natin nasa balikat. Okay? Ibig sabihin, nakaganyan siya, tapos pag gusto mo siyang ilock, i-force mo siya pababa. Kita nyo? Pantay na pantay ang pagkakapasok niya. Pero may possible na mangyari na siya ay luminsad pauna or kaya papunta dito kung ang pwersa ay ito lang talaga. Okay? Ang force natin nandito. Parang diniinan natin. Okay? Pero ito pa rin ang nagtulak. So, ayan o. Lock na siya klase mismo. Okay? Ngayon, I think pwede na natin siya ilagay. Tabilin na natin to. Isa lang pala. Tornilyo. Depende, class. Kapag halimbawa nakalagay doon ay ang required sa iyo memory ay 4 gig at wala kayo nakitang 4 gig, di ibig sabihin dadalawahin yung 2 gig. Tama ba? Kapag nakalagay doon ay 5 gig, ay walang 5 gig. Eh di dalawang 2, isang 1. O kaya naman kung may 4 gig, isang 4 gig, isang 1 gig. Ah, di ba? Okay. So, ganun lang naman yung class. Parang nagpa-plus pa rin kayo. Ang basic na basic lang. Okay? So, gamit tayo ng casing. So, class, para sa casing natin, aalamin nyo yung back panel port.